So, handa na ba kayo mga sangkay? May matindi pong pasabog ngayon itong si Senator Cayetano. Mayroon nga bang nangyayaring gulo ngayon sa Senado? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. At eto nga po mga sangkay, no, pag-usapan po natin itong itong nangyayari ngayon mga sangkay na Rigodun. Mayroong problema daw po ngayon sa Senado at mukhang nagkakatrayduran na. Kasi nga po mga sangkay, alam nyo, itong kalaban ni PBBM ngayon ay hindi po yan basta-basta. Marami sa mga mambabatas ngayon ay involved. Hindi po biro ito mga sangkay, kaya nga po ang panawagan ko dito is to pray for our president. Because hindi po talaga madali itong laban ngayon mga sangkay. Kaya nga po, iniiwasan ito na maraming mga presidente nabanggain itong matinding sistema mga sangkay ng korupsyon sa ating bansa. And I think mga sangkay, ito po yung pinakamalaking laban ngayon sa kasaysayan mga sangkay ng Pilipinas. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy mga sangkay at pakinggan kung ano itong pasabog ni Cayetano, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. And road to 2 million na po tayo. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very interesting. Nakaraan, ito nga po yung pasabog ni Ping Lacson kahapon na nagbibitiw na nga po siya bilang isang chairman ng Blue Ribbon. Ayan o, sabi po niya dito, hindi man chairman ng Blue Ribbon, tuloy ang laban ni Senator Ping Lacson kontra katiwalian. Ang pagiging chairman ng Blue Ribbon, tulad ng lahat ng komite sa Senado, ay halal ng kanilang kapwa-senador. Matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects, magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Ayan na mga sangkay. So ito yung pasabog. Ngayon, halatang mayroon pong nangyayaring gulo sa loob ng Senado ngayon. Yung trayduran dito matindi mga sangkay. Sabi ko nga, alam nyo, sa dami ng involved na mga mambabatas dito, pwedeng baliktarin nila si BBM at ituro na mastermind. Pero napakadali lamang isipin yan eh. Kung si BBM ay corrupt, bakit kailangan niya maglantad ng ganitong klaseng impormasyon about sa korupsyon? Sa totoo lang, mga sangkay, pwede niyang itago ito. May mga iniisip ng iba, di ba? May mga iniisip ng iba na, hindi, palusot na lang to ni BBM para maligtas ang kanyang sarili. Mukhang malabo pong argumento yan. Kasi kung gagawa siya ng palusot, hindi po ito. Makikipagsabuatan siya sa mga corrupt na yan. Nang sa ganun, hindi siya mabisto. Pero hindi mga sangkay. Iba itong nangyayari. Sa madaling sabi, si BBM lamang po talaga yung may bayag na labanan itong sindikato ngayon na nasa ilalim po ng gobyerno. Makakapangyarihan po ito, guys. Pwedeng baliktarin dito si BBM. Halimbawa na lang, since ang mga senador ay kasama po sa, kumbaga, pinag-uusapan ngayon, mga nasasangkot. Yung mga congressman ay kasama rin po sa mga nasasangkot. What if itong mga ito ay magkaisa? Napabagsakin si BBM at magkaroon po ng impeachment. At ilaglag. Kasi iisipin nila na kapag natanggal si BBM, balik ligaya na naman po sila. Balik na naman ang dating kalakaran. Pwedeng gano'n na mangyari. Kasi absuelto po sila kapag nangyari yun. Diba? So ngayon, malamang, hindi na po ako magtataka kung mapapalitan dito si Soto. 'Di ba? Kasi nga po may nagaganap. Ngayon, ang tanong dito, sino ang papalit? Si Cayetano nga ba? O totoo nga bang may gulong nagaganap ngayon sa Senado? Eto, pakinggan po natin. Kasi sabi ng iba, may mangyayari daw ngayong araw sa Senado. Well, eto yung sagot mga sangkay. Pakinggan po natin si Cayetano.
So guys, ang dami nagtatanong, may mangyayari ba bukas sa Senate? Okay, ngayon po yun. Kasi ginawa niya po ito kagabi, itong video. So may mga mangyayari ba ngayong araw sa Senate? Ito yung sagot. Dahil sa Monday, okay. Parating may nangyayari sa Senate. Pero bukas po, kung tinatanong niyo yung sesyon, wala po kaming sesyon. Kaya maraming medyo natatawa ko yung mga grupo na ayaw sa atin, sa grupo natin. Panay post, be alert! Pigilan natin, mag-ano tayo dito. Kaya sa Monday, may balak po sila. Wala po kaming sesyon, naka-adjourn po kami hanggang October 10. So, ayan, mga sangkay, walang sesyon. Hanggang October 10, so hanggang kailan yan, mga sangkay? Today ay 6, no? So, hanggang Friday. So, malamang ang balik pa po nila dito, next week pa. Kung di ako nagkakamali, di ba? So, walang mangyayari. Pero tingin ko talaga may nagaganap sa loob eh. Mukhang may nagaganap po talaga eh. Kasi hindi po magbibitiw si Senator Lacson kung walang pressure na nangyayari. Eh ngayon nga po mga sangke, mayroon pong lumabas na update na itong si Senator Cayetano ay nananawagan ng snap election. Ayan, mga sangkay. Actually, may punto siya dito eh. Pero, ito yung pero ha. Mamaya, pag-usapan natin. Sabi dito, naisip daw ni Cayetano na paano kung magkaroon ng tinatawag na snap election mula sa lahat ng elected officials sa pamahalaan, mula sa presidente hanggang sa Kongreso. May punto siya dito. May punto siya. Kasi ngayon, nasasangkot lahat sa korupsyon. But, here is my opinion. Ang problema kasi dito, guys, alam po natin na matagal na pong may gustong mag-agaw ng pwesto. Alam nyo na po yun kung sino. Di ba? Yung gigil na gigil, naglalaway po sa pwesto. So, pwedeng ito ay isang pamamaraan, no? Para may ma-elect na alam nyo na kung sino. Para mapalitan si BBM. Kasi 2022 pa lang, nangangarap na po itong mga lokong to na mapalitan si BBM. Kasi nga lang, 2025 na, wala pa rin po nangyayari. But guys, ganito lang, kasimple. Kung mayroong kailangan magpalit, mula po yan sa vice-presidente magkaroon ng snap election to Congress. Bakit? Ba't hindi kasali si BBM? Kasi si BBM lamang po yung kaisa-isang presidente na nagsiwalat dito sa korupsyon. Wala pong kahit isa dito na nagsalita, na nagsabi na teka lang, mayroong korupsyon sa loob. Lahat ng presidente na dumaan nakikipagtakipan. Pero si BBM hindi. Diba? So, no need kay PBBM. Actually, ang kailangan pa nga po dito kay PBBM, extension. Another 6 years. Bakit? Mahaba-haba itong pagsasaayos. Mahaba-haba itong pagsasaayos sa sistema, mga sangkay na talagang wasak na wasak. Si BBM kasi yung nagkaroon po ng kaisa-isang presidente na nagkaroon ng lakas ng loob. That even the former President Rodrigo Duterte, hindi po niya kinaya yung sistema ng sindikato sa loob ng gobyerno na matagal na pong nagnanakaw sa pera, sa trillions of pesos mula po sa pera ng taong bayan. So ngayon, mga sangkay, yan po yung comment ko na kung mayroon pong kailangan dito na mag-resign lahat from Vice President to Congress. Why? Marami sa kanilang involved. Marami sa kanilang involved. At si BBM lamang po yung kaisa-isang presidenteng may bayag para isiwalat ito. Nakakatakot kasi ito kung iba po yung mamumuno. Back to normal ulit tayo. Sinasabi ko po sa inyo. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.